tayong pag-uusapan ngayon at isa po siyang pag-uusapan isang topic. Never too late until you run out of time. Hindi pa huli ang lahat. Pero sana wag maubusan ng oras. Okay? At yung pananalitang ito ay tungkol sa pagkakaroon ng pag-asa. Ano man yung mga kalagayan natin, ano man yung nangyari sa buhay natin, tayo man ay nakakilala kay Lord o hindi pa, tayo man ay niligtas ng Panginoon o hindi pa, ay meron tayong pag-asa. Okay? Habang tayo ay nagigising araw-araw, ito ay mga bagong chance at pag-asa na binibigyan ng Panginoon sa atin. So, yun lang po. Ganun lang kasimple yung ating pag-uusapan. Kung gusto nyo, closing prayer na kagad. So, never too late until you run out of time. So, may mga tao na nagsasabi na hindi pa uli ang lahat. Kapag may mga kalagayan, yung mga taong kinakausap nila, kinakounsel o ini-encourage, sinasabi natin na hindi pa uli ang lahat. Di ba? Pwede ka pang magbago, pwede ka pang mawala sa kalagayan na yan, o kaya naman magsisi, pwede pang mabago yung kalagayan na meron ka. Kaya lang yung iba, ang sinasabi naman nila, huli na. Wag tayong magtagal na hindi tayo umaayos. Kasi baka pwedeng maging huli yung lahat para sa atin. So yung dalawang bagay na ito, yung too late at never too late, ay pareho lang siyang totoo sa scriptures. Okay, pareho siyang totoo. Kaya lang, pagtutuunan natin ng pansin ngayon, yung hindi pa uli ang lahat. Okay, tayo ay merong tsansa. Habang nagigising tayo araw-araw, meron tsansa tayo. Kung meron tayong dapat ituwid, meron tayong dapat ayusin, meron tayong dapat gawin, meron tayong chance. Sa James 4 verse 17, titinan po natin yung maraming scriptures kasi gagawin natin yung scriptures mismo yung magsasalita sa atin. Sabi dito, kung alam ng isang tao ang mabuti na dapat niyang gawin, pero hindi naman niya ginagawa, nagkakasala siya. Okay, kapag sino yung nakakalam ng mabuti tapos hindi niya ginagawa, kasalanan daw yun. Madalas ang kasalanan sa atin ay yung mga bagay na nagagawa natin. Diba? Huwag tayong gumawa ng ganito, huwag tayong gumawa ng ganyan. At kapag ginawa natin yon, nagkakasala tayo. Pero dito sa verse na to, sinasabi niya, may mga bagay na hindi tayo nagagawa na tama, at kapag hindi natin nagagawa yung mga tamang ito, ay nagkakasala tayo. Okay, so yung isa ay sin of commission, nakukumit natin yung kasalanan, nagagawa. Dito naman, sin of omission, mga bagay na hindi natin nagagawa, pero dapat ginagawa natin. So from time to time, ginagamit natin itong verse na ito para sabihin sa mga kapatid natin o sa ating sarili na dapat gumawa tayo ng mabuti. Na dapat huwag tayong pumalya na gumawa ng mabuti. So hindi lamang tayo huwag pumalya na huwag gumawa ng masama, huwag tayong pumalya na gumawa ng mabuti. Kasi pareho lang sila na kasalanan kung sakali. Kaya lang, bawat verse sa Bible natin, kapag binabasa natin, meron siyang tamang context. At maintindihan natin yung context niya, itong verse na to, kung iintindi natin yung circumstances, bakit ito sinabi ni Apostle, ni James. So, aatras tayo ng ilang mga verses, makikita natin kung ano yung sinasabi niya dito na dapat ginagawa natin na hindi natin nagagawa. Kasi dapat mabuti yun. Okay? Sa verse 13, sabi niya dito, tungkol ito sa pag-transfer ng lugar. Okay? Pagpunta sa isang lugar. Makinig kayo sa akin, kayo nagsasabi ngayon, bukas pupunta kami sa isang bayan, mamamalagi kami ron ng isang taon, magninegosyo, kikita ng malaki. Okay, nandito yung mga tao na iniisip nilang magpalit ng tirahan dahil sa economic na problema o economic na kalagayan. So, biruin mo, kahit yun, sinasabi ng scriptures, di ba? Tinatalakay niya. Kasi alam niya, magiging issue yun ng mga tao eh. Kung issue yun nung unang panahon, nung time ni na James, ganun din sa lahat ng panahon. Diba? Basta merong tao. Kasi palagi mag-iisip tayo ng komportable doon, o kaya greener pasture, diba? Merong mas maraming opportunities, so pupunta ako doon, lilipat ako. Hindi masama yung bagay na ito. Kaya lang sinasabi niya dito, meron tayo dapat i-consider kapag gagawin natin yon. Kaya sabi niya, makinig kayo. Diba? Yung sasabihin niya, by the Holy Spirit. Sa katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. So may plano tayo, gagawin natin ito, pupunta tayo doon. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari bukas sapagkat ang buhay ay parang hamog, okay, parang siyang fog, nalilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Di ba yung tubig,
Parang, hindi halumigmig, parang hamog. Okay, na lumilitaw siya kapag umaga, wala pang araw, pero kapag mainit na yung araw, nawawala na siya. At ang sinasabi dito, fleeting yung buhay natin. Very brief, di ba? Yung brevity of life. Maikling-maikli yung buhay natin, maiksing-maiksi yung buhay natin. Nasabi niya, hindi natin alam pa nga yung mangyayari bukas. Hindi natin alam, baka yung katapusan ng buhay natin ay bukas na, okay, sa susunod na linggo. At yung plano natin ng pag-alis, yung plano natin na gagawin natin, hindi na natin mapupuntahan, hindi na natin magagawa. Yun yung sinasabi ng scriptures, di ba? Kasi maikli lang yung buhay natin eh. At alam ko, kung ikaw ay practical na tao, kung ikaw ay nag-aalala, nagmamalasakit sa iyong mga mahal sa buhay, nagpaplano ka. Di ba? Nagpaplano ka ng mahabang panahon. Siguro. Kasi ang alam natin, parang time is on our hands. Di ba? Nasa mga kamay natin yung panahon eh. Na para bang mahaba pa yung ating oras, mahaba pa yung panahon natin. Binigay ko yung pananalitang ito kasi nung college ako, meron akong inaanak. Hindi pa ako saved nun eh. Siya lang yung tanging inaanak ko, ninong niya ako kasi kumpare ko yung best friend ko yung tatay niya. Okay? Kaya lang nung nakaraan, namatay yung bata. Nagulat ako kasi 33 years old lang siya eh. Namatay siya dahil sa stress. Nagkahiwalay sila nung kanyang asawa, tapos uminom daw siya ng uminom. Kala niya mauubos niya yung alak. Diba? So, tapos isang araw, hindi na siya makahinga. Tapos na siya, na-stroke. At ang dami niyang plano. Okay, ang dami niyang gustong gawin. May mga projects siya sa bahay nila kasi gumagawa siya ng mga motor na malalaki. So, hindi niya nagawa yung mga bagay na ito. So, kaya lang, nung ikinukonsider ko yun, iniisip ko din yung sarili ko. Kasi ako din nagpaplano eh. Yung mga bagay na gustong gawin, di ba? In 2 years, in 3 years, in 5 years, in 10 years. Sa buhay ko, sa buhay ng family ko, sa buhay ng simbahan. At kinakailangan mo magplano para it gets you going eh. Di ba? Gagawin ka niya na maging busy at gagawin ka niya maging hopeful. Gagawin ka niya na maging busy-busy kung sakali at hindi ka mabuboring sa paglalakad. Kaya lang, ang sinasabi niya dito, hindi natin alam kung ano yung mangyayari bukas. At minabuti ni Lord na hindi niya sabihin sa atin, kasi isipin mo na lamang, kung sabihin niya sa'yo, mamamatay ka na next week, ano mangyayari sa'yo? Diba? Di isang linggo ka ngayon na-depress. Okay? O kaya naman sabihin niya sa'yo, madidisgrasya ka actually sa susunod na buwan eh. Ganitong petsa, ganitong oras. Diba? Buti na lang hindi niya sinasabi kasi pag sinabi niya yung future sa atin, either magiging pabaya ka sa paglalakad mo kasi inisip ko, ay malayo pa. Mamamatay pala ako, 2050, di ba? So okay pa. Saka na lang ako magmamadaling mag-ayos ng sarili ko kapag 2049 na. Di ba? Yun yung iisipin mo eh. O kaya, human nature kasi yun eh. Kasi, from time to time na hindi ka nagpipray kasi maayos lahat eh. Pero kapag hindi maayos lahat, magpipray ka talaga. Lalapit ka sa Panginoon, di ba? So, human nature kasi yun. So, sabi ng Panginoon, hindi natin alam yung mangyayari bukas at maikli pa yung buhay natin. Wala tayong assurance. Di ba? Na magagawa pa natin yung mga plano natin. Tapos sabi niya, kaya nga, itong dapat ninyong sabihin. Hindi niya sinabing ito yung dapat ninyong gawin. Okay? Ito yung dapat ninyong sinasabi. Ito yung dapat isinasali mo sa plano mo na gusto mong gawin. Kung luluobin ng Panginoon, if God wills, kapag niluloob niya, mabubuhay pa tayo. Ganito, kaya gano'n ang gagawin natin. Ngunit sa ngayon, nagmamalaki at nagmamayabang kayo, ang ganyang pagmamayabang ay masama. Yung tao na hindi kumukonsulta sa kalooban ng Panginoon, hindi naman sa automatic siya na kaagad ay makasalanan. Kaya lang hindi siya mapapabuti. Kasi nabubuhay ka na lagpas o kaya labas sa kalooban ng Panginoon. At ang safety natin at ang salvation natin, nasa kalooban ng Panginoon, nasa paggawa ng kanyang kalooban. So, meron tayong plano, meron din siyang plano. Meron tayong kalooban, meron din siyang kalooban. Once, di ba sabi ni Jesus Christ, hindi yung kalooban ko, Ama, yung kalooban mo yung mangyari. Ngayon, reviewin natin lahat ng mga prayers natin, lahat ng mga plano natin in the past na ginawa natin. Ilan doon yung inalign natin sa kalooban ni God? Ilan doon yung bago natin gawin, sinasabi natin kay Lord, Lord, ano yung plano mo pala? Ano pala yung kalooban mo?
Di ba? Self-check. Kasi kapag hindi natin gagawin, eventually, yun ay masama. Di ba yun yung susunod na verse na, verse 17. Kapag alam mo yung isang bagay na mabuti at hindi mo ginawa. Ano yung bagay na mabuti? Kasama nung context? Yung kalooban ni Lord, yun yung pinakamabuti. Dapat yun yung hanapin natin, dapat yun yung ating gagawin. Dapat isasali natin yung plano natin doon. Diba? Hindi yung magpipray tayo, tapos ipapacheck lang natin, Lord, ito yung gusto ko. Ano yung gusto ni Lord? Okay, kung sakali. Napakahalaga ng kalooban ng Panginoon na magawa natin habang nabubuhay tayo. Kasi para bang yung buhay na hindi nasusunod yung kalooban ng Panginoon, obviously, hindi save yung tao na yun, di ba? Pero, ganun din, yung safety niya, wala. At prone siya sa paggawa ng masama. Kasi labas siya sa kalooban ng Panginoon. John 9 verse 4, sabi ni Jesus Christ minsan, hindi ba't nagtatrabaho ang tao sa araw dahil hindi na siya makakapagtrabaho sa gabi? Okay, not unless sa panahon natin ngayon kasi may mga call centers na ngayon at iba pang panggabing mga trabaho. Pero nung time nila, wala namang kuryente nung time nila, diba? So hindi ka pwede magtrabaho ng gabi. Kaya dapat gawin na natin ang mga pinapagawa ng Diyos na nagpadala sa akin habang magagawa pa natin. Sapagkat darating ang araw na hindi na natin magagawa ang pinapagawa niya. Bakit hindi natin magagawa yung papagawa niya? Kasi maikli lang yung buhay natin. At kung babalik tanawin natin yung buhay natin, marami na tayong na-consume na oras. Na dapat, yun sana ina-align natin sa kalooban ng Panginoon. Kaya lang, hindi natin kilala si Lord ng matagal. Hindi natin pinapansin yung kalooban ni Lord. Hindi natin ginagawang mahalaga yung kalooban ng Panginoon. Di ba? Tapos paubos na yung oras natin. At hindi mo na may babalik yun. Di ba? Yung 50 years ng buhay ko, hindi ko na may babalik yun. At hindi ko na alam kung gaano ako ka-ikli na lang. Di ba? Sa kalooban ng Panginoon. At sabi niya, nagtatrabaho lang yung tao kapag araw. Merong time na hindi na siya magtatrabaho kasi kukunin na siya ni Lord. Okay? At wala tayong magagawa doon kapag time is up. Wala na tayong magagawa doon. Ang question ngayon, saan sa oras na binigay sa atin ng Panginoon, kinonsume natin para sa kanyang kalooban? Kasi kapag hindi, nagkakasalan tayo ng sin of omission. Hindi sin of commission, sin of omission. Okay? Alam natin yung mabuti, yung kalooban ni Lord, pero hindi natin ginagawa. Kasi parang alam natin, ang mabuti lang ay kasama sa testimony natin yun. Na-witnessan ako, tapos nagsisi ako, nanampalataya, nagpabautismo, tapos tumanggap ng Holy Spirit. Tapos pagkatapos ano nang nangyari? Di ba? Dapat yung kalooban na ng Panginoon yung sinusunod natin. Kaya nga, reviewin natin yung sarili natin kung sakali. Sana hindi tayo abutan yung oras natin, di ba, na konti na lang pala, katulad nung sinasabi kong ano ko, inaanak ko, wala na siyang oras. Psalm 39 verse 4, sabi ni David, Panginoon, palalahanan niyo ako na may katapusan. Ipaalala mo sa akin, kasi kapag hindi, makakalimutan ko na may katapusan. Lalo na kapag busy-busy, lalo na kapag interesting yung ginagawa ko. Lalo na kapag yung ginagawa ko, yun yung gustong-gusto kong gawin, nag-i-enjoy ako. Diba? Paalalahanan niyo ako na may katapusan. At bilang na yung aking mga araw. Kasi yung araw natin hindi pa atras. Ang araw natin paabante, paubos. Hindi na natin mababalikan yung yesterday. Kahit nga yung 1 minute ago, hindi na natin mababalikan yun. Linear yung buhay. May birth, may death. Pag ganun lang yung ano natin, yung buhay natin, hindi tayo pwedeng pabalik o kaya mag-stay ka dyan. Hindi pwede. Padiretso lang yan. Okay? So sabi niya, bilang na yung araw ko, na ang buhay ko sa mundo'y pansamantala lang. Nag-i-emote ba dito si David? Di ba? Ito ba yung mga moment ng buhay niya na ano siya, gusto niyang mag-inarte kung sakali? Hindi, word of God to eh. Hindi ko pwedeng sabihin na meron pa akong assurance ng 3 years, ng 2 years, ng 5 months, ng 2 weeks, ng 5 days. Wala tayong assurance sa ganitong paraan. Di ba? Paalalahanan niyo kung sa mundo ay lilisan ako isang araw. Pero ito yung mahal na mahal natin. Ito yung gustong-gusto natin. Lahat itinatayo natin dito. Lahat ipinupundar natin dito. Lahat iniipon natin dito.
Pero yun pala, iiwan natin lahat ito. Pero alam mo na yun eh. Di ba? Nakapunta ka na sa lamay eh. Itong tao na to, di ba tinitingnan mo siya sa kanyang sa kanyang kabaong, itong tao na to masaya lang kahapon to eh. Kaya pala siya nagpapaalam na yung mga di ba, mga mapamahiin. Kaya pala siya masayang-masaya kahapon. Di ba? Mamamatay na pala tong tao na to. May mga taong gano'n, di ba? So alam natin na hindi tayo mag-stay dito. Kilala niyo si Michael Jackson? Di ba? Ano yun, idol ko yun, di ba? Hindi ko gusto yung kanyang buhay, pero magaling siya, genius si Michael Jackson. 2009 nung namatay siya. Okay? At kaming mga fan ni Michael Jackson, medyo nag-stop yung mga mundo namin nung time na yun. Namatay na si Michael Jackson. Di ba? Kaya lang, sino nakakilala kay Michael Jackson ngayon? King of Pop. Wala pa nakakasurpass nung kanyang record. Kailan lang siya namatay? Di ba? 2009, ano ngayon? 2023, 14 years. Sino nakakilala kay Michael Jackson? Di ba? Makes you think. Sino makakilala sa'yo pag nawala ka after 10 years, after 20 years, after 50 years? Yung mga kakilala mo, di ba? Inaalala mo ba sila? Kahit nga mga mahal mo sa buhay na nawala na eh. Inaalala mo ba sila palagi? Kasi pag inaalala mo palagi, nostalgic ka masyado. Di ba? Pero yun yung buhay. Hindi ka na nila maalala. Yung mga pinagtatrabahuhan natin ngayon, yung mga pinapahalagahan natin ngayon, cellphone, etc., etc., isang araw, basura na sila. Hindi na sila pangangailangan natin. Hindi na sila mahalaga. Kasi iba naman yung papahalagahan ng susunod na generation. Okay? Pero hindi sila nag-iisip. Lahat ng mga bagay na ito, either masisira, katulad ng sinasabi ng Bible, kakalawangin, di ba, iiwan mo, kasi lilisan ka. Kaya hindi tayo nag-iisip ng gano'n. Ay, morbid, di ba? Nega, kapag ganyan yung iniisip natin. Ano gagawin mo, di ba? I-celebrate mo yung death anniversary kasama ng birthday mo, gano'n? Of course not. Pero ito yung realidad ng buhay eh. Bakit natin pinag-uusapan ito at bakit kinakailangan natin pag-isipan ito? Mamaya makikita mo kung bakit. Sabi ni David pa, kaya ikli ng buhay na binigay nyo sa akin, katumbas lang ng isang saglit para sa inyo, ito'y parang hangin lamang na dumadaan. Compared to God, di ba? Yung pinagbulan ng buhay, siya eternal. Pero yung binigay niya sa atin, bigyan kanya ng kasing haba ng buhay ni Matusalem, yung lalaking pinakamahabang record sa Bible, 969. Compared sa eternity, anong binatbat noon? Wala pa din siya, di ba, kung sakali. Pero ano yung pinagkakaabalahan nating buhay ngayon? Gaano siya kahaba? Yung inaanak ko nga, na-stress lang ng ilang sandali, ilang araw lang, namatay na kaagad. Hindi lamang maikli yung buhay, fragile, marupok. Dahil sa ating mga pinagagawa, dahil sa ating lifestyles, pinarupok pa natin siya, di ba, kung sakali. Maikli yung buhay, verse 6, kaya ay parang anino na nawawala, di ba? Abala siya sa mga bagay na walang kabuluhan. Nagtitipon siya ng kayamanan. Ngunit kapag siya'y namatay, hindi na niya alam kung sino ang makikinabang. Tama, mali? Pilosopo si David. Pero ito din ay teolohiya. Salita ni ganito, di ba? Na sinasabi niya sa atin, ito yung katotohanan tungkol sa buhay mo, ito yung katotohanan tungkol sa buhay ko. Kapag iisipin mo talaga, bakit tayo nagkukumahog, bakit tayo running after things, running after time, di ba? Yung opportunity, sinahanap natin, etc. Hindi. Pause and consider. Di ba? Sila, sabi ng scriptures. Pause and consider. Saan ba talaga pupunta ito? Kapag nakakabasa ka ng ganitong mga verses, iisipin mo, totoo siya. Totoo siya. Di ba? Pero kapag naiisip mo na maiksi yung buhay, pag-iisipan mo, meron bang better than this? Meron bang mas mainam kaysa ito? Meron bang mas mahabang buhay? Meron bang mas maalwan na buhay? Doon, iisipin mo na si God. Doon magmamatter na yung kalooban ni God sa iyo.
Kasi yun yung kalooban niya sa atin. Dahil sa kasalanan, maikli yung buhay natin, pero bibigyan tayo ng kaligtasan, eternal life. Psalm 90 verse 12, ipaunawa ninyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lang upang matuto kaming mamuhay na may karunungan. Para malaman namin na huwag naming aksayin lang yung mga oras namin sa walang kapararakan kung sakali. Hindi naman walang silbi, di ba? Pero kung alam mo maiksi yung buhay mo, di ba, saan mo gagamitin yung buhay na yan? Ano ang paggagamitan ng buhay na yan kung sakali? At sabi niya, maging marunong ka, maging wise ka sa paggamit ng buhay na yan. Maging wise ka sa paggamit ng oras mo. Ecclesiastes 9 verse 4, habang may buhay ang tao, may pag-asa. Ito yung mahirap. Dito sa maikling buhay na meron tayo, napakarami pang kasawian. Napakaraming yung brownout. Napakaraming problema, napakaraming trahedya, napakaraming kalamidad, napakaraming setbacks, napakaraming trials, napakaraming ginawa tayong failure, ganyan, ginawa tayong anong ginagawa nyo dyan? Nawala, sir. Maiksi na nga yung buhay natin, okay, kung saan-saan pa natin ginamit, kung ano-ano pa yung nangyari sa atin. Tapos mas lalo nating pinag-iisipan na yung buhay na ito, hindi lamang siya maikli, wala siyang kwenta. Kasi hindi natin nakukuha yung gusto natin eh. Okay? Nagpi-fail tayo sa mga ginagawa natin. Nagpi-fail tayo sa mga sinusubukan natin. Hindi tayo tanggap, di ba? Hindi tayo sinasali. Hindi tayo qualified. Yun yung pananaw ng ibang tao sa atin. Okay? Kaya nga maikli na, mas lalo pang mahirap. Kasi puro sakit at sakit at paghihirap yung nararanasan natin dito sa maikling buhay na to. Siguro yung iba hindi. At mapalad kayo. Di ba? Pero kadalasan, ganun yung buhay ng madami. At sila ay makikipagbuno talaga sa buhay. Para lang makarating kahit saan, di ba? Maging sino man sa mundo. Di ba? At minsan, nabubuhay sila para lang masabi ng iba na ganito sila. Kasi for the longest time ng buhay nila, sila ay binababa, sila ay minamaliit ng minamaliit, etc. Pero yun ba talaga yung buhay natin? Yun ba talaga yung layunin ng buhay natin? Diba, makarating tayo, makakuha tayo para ipamukha natin dun sa mga nang liit sa atin na, tingnan mo ko ngayon. Tapos mamamatay ka, katulad din niya. Pareho lang kayo. Diba? Iiwan din niya yung kanyang kalagayan, iiwan mo din yung mga meron ka. Pareho lang. Diba? So, practical. Kaya nga nung si King Solomon, di ba, pinakamayaman, pinakamarunong na tao nung time niya, tinignan niya yung buhay, sabi niya, everything is vanity. Lahat ay walang kwenta, walang silbi. Di ba? Under heaven, on earth, everything is vanity. Chasing of the wind. Di ba? Yung sinusundan, yung nilalayon, yung ginugusto yung langit, di ba? Yung hangin, pero paano mo makukuha yung hangin? Parang ganun yung sinasabi niya, mapapagod ka kapag susundan mo yung hangin kasi hindi mo alam kung saan siya pupunta eh. Hindi naman tumitigil. Parang ganun yung buhay sa kanya. Di ba? Kaya sabi niya, ilang beses niyang sinabi sa kanyang book sa Ecclesiastes na walang kwenta yung buhay. Nagkakaroon lang siya ng kwenta kapag hinanap mo yung kalooban ng Diyos. At yun yung gawin mong layunin ng buhay mo. Yung matakot ka sa Diyos at gawin mo yung kanyang utos. Kaya lang, sino nagtuturo sa atin yan? Sino nagsabi sa atin yan nung nabubuhay tayo kasama ng mga magulang natin, hindi pa natin nakikilala yung Panginoon? Diba? Walang nagsabi sa atin yan. Walang nagturo sa atin. Diba? Sa anumang larangan kung saan tayo nagtapos siguro. Hindi tinuro sa atin yun. Ang itinuro sa atin ng ating pinag-aralan ay kung paano makipag-compete sa mundo. Para at least makakuha ng kahit konti lang na piece of the pie sa mundo. Di ba? Dito lang lahat. Pero katulad ng sinasabi ng mga marunong dito sa binabasa natin, di ba? Lahat ng ito ay iiwan natin, lahat ng ito ay isang araw, mawawala na at di rin natin may enjoy kung sakali. Killjoy, di ba?
kapag naisip natin na ganito. Ito na ba yon, sir? Matanda na si kuya. Okay? At merong mga regrets yung mga tao pagkatapos nilang mabuhay ng mahaba kasi punong-puno yung kalagayan nila ng kasawian eh. At ang ginawa lang nila is i-overcome yung kasawian ng buhay nila. At hindi nila namamalayan 70, 80 years na sila na nabubuhay. At hindi na sila ganun kalakas, hindi na sila ganun kasigla, wala nang zest yung buhay kung sakali. Kahit nga pagkain, wala nang lasa. So, merong echo of regrets yung mga tao kung inabot ko sana ang aking pangarap. Kasi hindi ko naabot kasi kinakailangan kong alagaan yung mga kapatid ko kasi ako yung panganay kasi yung tatay ko iniwan kami okay namatay na, di ba? Tapos ako na yung gagawa ng kalagayan ng tatay ko. Kung nagpatawad lang sana ako. Patayin na sila eh. Yung mga dapat kong patawarin. Humingi sila ng tawad pero magmamalaki at nagmamatigas. At kung mausap ka, hindi ko sinasabing nandito sila, kung mausap ka ng mga matatanda, di ba? At kapag practicality at being honest, kapag ganun sila, sasabihin nila, dami nilang regrets. Bibihira yung walang regrets. Kung nagpigil lang sana ako, di ba? Kung dinisipira ko lang sana ang aking sarili, hindi ako ganito, hindi ako nakagawa ng ganito, at hindi ako naging ganyan. Kung humakbang lang sana ako sa pananampalataya. Madalas ito yung pananaw natin, di ba? Sana na ipag-pray ko siya. Sana na witnessan ko. Di ba? Mo kung nagpapahiwatig nga, tapos wala akong nabanggit. Yun yung guilt natin at regrets. Lahat tayo mayroong echoes of regrets. Di ba? At wala na tayong oras. Yung iba, wala na sila. So, hindi na natin magagawa. Hindi na natin masasabi. Hindi na natin may bibigay. Hindi na natin sila maaakay. Di ba? Nasayang yung buhay ko. Ito yung sinasabi ng iba. After ng echoes of regret. Wala na akong pagkakataon. At minsan, hindi lamang tayo yung nakikipag-usap sa sarili natin, self-talk. Ito yung sinasabi natin, looking back, di ba? Tapos, ina-examine natin yung meron tayo. Di ba? 50 years, tas ito lang. Di ba? Nagsimula kami pare-pareho nun ah. Sila, tingnan mo, ang galing pa naman ni Satan yan. Parang si Ramplaka yan, papaikot-ikot niya sa utak mo yan. Di ba? Wala ka ng pagkakataon. Ubos na yung oras mo. Di ba? Napaglipasan ka na ng panahon. Yun yung pagkatapos ng mga regrets na meron tayo. Nawalan na ako ng karapatan. Hindi na ako pwede dyan. Kasi ganito na ako. Ito yung nangyari sa akin. Ito yung ginawa ko. Kaya wala na akong karapatan. Diba? Hindi na ako karapat dapat. Madalas yun yung ginagawa ng mga taong nagigilty dahil sa mga pinagagawa nila. Hindi na sila makahakbang sa pagsunod. Hindi na sila makahakbang sa paggawa. Kahit nga siguro magtaas ng kamay kapag nag-worship, hindi nila magawa. Kasi, Lord, hindi ako karapat dapat. Hindi pa late. Si Lord ay mayroong isa pang chance na binibigay sa atin. Kaya nga daw ang bagong bukas o yung ngayon ay tinatawag na present, di ba? Regalo niya sa atin. So, it's never too late. Okay, kapag si Lord yung tatanungin sa atin. Sa Diyos, hindi pa uli ang lahat. Okay? Ang Diyos ay Diyos ng pagbabago at maraming tsansa. At yung tsansa na binibigay niya sa atin ay yung bukas na nagigising tayo. Yung araw na nagigising ka. Diba? Panibagong araw yon. Hindi para ulitin mo ulit yung nangyari nung nakalipas. Hindi, pwedeng hindi na maulit yung nangyari nung nakalipas. Kasi yun din ay pwede natin gamitin para i-correct yung nangyari nung nakalipas. Para sabihin na natin yung hindi natin nasabi. Para gawin na natin yung hindi natin nagawa. Para siguro mahalin na natin yung hindi natin namahal. Humingi na tayo ng pagsisisi sa Diyos. Diba? Kasi iniisip natin, nakatanggap na ako ng Holy Spirit, okay na. Pero yung mga ginagawa mong kasalanan, kinakailangan mo pa rin ihingi ng tawad yun. At nakalimutan mo lang gawin yun. Kasi ganito yung pananaw mo sa sarili mo. Mali. Diba? At yung tsansa, yung opportunities na binibigay sa atin ng Panginoon ay para baguhin tayo. Anong gagawin natin? Diba? Anong gagawin mo? Kung hindi pa huli ang lahat, ano sana yung gagawin mo? Kung alam mo na hindi pa huli ang lahat, di ba? Na nausog yung yung departure. Di ba mayroong king na gano'n, si Sidikaya, humingi siya ng
Lord, pwede bang dagdagan mo yung buhay ko ng 15 years? Tapos grinant ni Lord yun eh. Mamamatay na sana yung king na yun eh. Pero nag-pray siya, tapos grinant ni Lord yun. Iniisip ko baka may regret si Sidikaya eventually kasi iniisip niya, Hisikaya. Sana 100 years na yung hiniling ko, 15 lang eh. Di ba? 15, binigay sa kanya ng Panginoon. So, anong gagawin mo kapag alam mong hindi pa uli ang lahat? Di ba? Magkakaroon ka ng pag-asa. Magkakaroon ka ng buhay. Magiging masaya ulit yung hindi masaya. Magiging active ulit yung inactive. Yung boring, hindi na. Di ba? Kasi alam mo, hindi pa uli ang lahat eh. Mayroon pa palang isang bus. Meron pa pala, akala ko yan na yung huli. Di ba? Meron pa palang isang buhay kung sakali. Mamamatay tayong lahat. Pero paano kapag alam mo meron pang isang buhay at yung buhay na ay walang hanggan? Sila yung pinakamasaya, yung tatanggap nun. Sila yung magiging maingay. Di ba? Mayroong may pag-asang buhay, yung mga tatanggap nung isa pang buhay na yun. Pero ang mabuting balita ay merong ganong buhay na binibigay sa atin ni Lord. Kasi alam niya eh, gagastusin natin yung buhay na yan dahil sa kasalanan, hindi pagkakilala sa Diyos, sa walang kapararakan. On things that don't matter. Hindi lamang sa ating present, eventually sa ating future, at sa ating eternity. At sa biyaya ng Panginoon, naghanda siya ng pinakamaganda. Yung ini-expect natin, tinatanong natin, meron pa bang better than this? Yes, there is better than this. Kanta natin dati yun, di ba, Brother Nelson? Heaven is better than this. Oh my, what joy and bliss. Di ba? Yun yung kanta namin dati. So, kaya lang mabuhay ka sa kasalukuyan. Madalas hindi na natin na-enjoy yung buhay natin kasi palagi tayong nag-iisip ng kung ano yung hinaharap at yun yung chine-chase natin. Hindi ka na nabubuhay sa realidad. Be a now person. Di ba? Yun yung sinasabi nila. Be a now person. Di ba? I-enjoy mo yung ngayon. At magkaroon ka ng focus sa kung ano yung chances at opportunities na meron ka o kaya naman, ano yung sinasabi ni Lord sa'yo? If you are a Christian. Kasi madaling malito ka eh ng mundo. Madaling malito ka ng buhay na ito o nung kaaway ng buhay mo para mag-focus ka sa iba. At eventually, hindi mo na-enjoy yung buhay ng Panginoon, okay? Mawawala ka sa hulog. Di ba? Huwag ka lang mag-isip ng future. Obviously, pag nabubuhay ka sa faith, nag-isip ka ng hinaharap. Di ba? Pero hindi niya sinabi na kalimutan mo na yung kasalukuyan. Okay? Enjoy mo yung kasalukuyan. Magdesisyon ka na at huwag ka nang magdahilan. Kung may kinakailangang baguhin sa'yo, kung merong kinakailangan na ayusin sa'yo, kung merong kinakailangan na iwanan, baguhin, umpisahan dahil hindi mo pa naumpisahan. Kung kinakailangan mong humingi ng tawad sa Panginoon, kung kinakailangan mong maging malinis ka sa harapan ng Panginoon, okay? Magdesisyon ka ngayon. Huwag mong ipagpapabukas. Dahil busy pa ako kasi meron akong trabaho, dahil meron akong appointment, dahil meron akong ganito, meron akong ganyan. Hindi ka na magkakaroon ng sapat na oras, hindi ka na magkakaroon ng oras kasi bibigyan ng buhay na ito, ng Diyos ng sanglibutan at ng buhay na ito, nang ikakabisi mo. Pati prayer life mo, makakalimutan mo. Pati yung pagbabasa ng Bible mo, wala na pakipag-fellowship dun sa mga taong katulad mo na nakatanggap ng kaligtasan, wala na lahat yun. At hindi lang ikaw yung pinupuntirya ni Satan, yung mga anak mo, yung mga kapitbahay, yung lahat-lahat. To the point na siya na yung God of this world. Siya na yung sinusunod ng mundo. Yun yung tawag ni Paul sa kanya sa 2 Corinthians chapter 4. Binulag ng sanglibutang ito sila dahil hindi sila naniniwala. At hindi na sila masisave. At tayo na nakakita, gusto niya tayong ibalik doon. At kapag papunta ka na doon at hindi mo napansin, it is not too late for you to do that U-turn. 180 degree. Di ba? Kaya lang, pag-desisyon ka na, huwag ka na magdahilan. Kasi malamang yung mga dahilan na yun, hindi mo dahilan yun. Ibinibigay sa'yo ng kaaway yun para maging dahilan mo. Gagamit siya ng tao, kalagayan, trabaho mo, tao, di ba? Etc.
Tapos wala na, hindi mo na magawa. Yung alam na alam mong dapat mong ginagawa. Yung narinig mo, yung pinaniniwalaan mo, yung dapat mong ginagawa, hindi mo nagagawa. Oops, 2 years na pala. 2 years na yung nawala sa buhay mo. Dapat matagal mo nang ginawa yun. Ang layo mo na sana. Maging ayon ka sa ginugusto ni Lord na maging ikaw. Huwag lang yung, ano yung gusto kong maging ako. Ano ako after 10 years, 5 years, 20 years? Baka nga wala ng 20 years sa'yo. Yung inaanak ko nga, 33 years old lang. Meron ka pa nga kakilala na mas bata na namatay, di ba? Realidad ng buhay yun. Real talk. Di ba? So, ano yung gusto ng Panginoon? Yun yung gagawin ko. At sabi nung James, di ba kanina, kapag yun yung hahanapin mo, hindi ka magmamayabang. At maiiwasan mo yung sin of omission. Higit sa lahat, magbago ka. Magbago tayo. Kasi yun yung dadalhin sa atin nung chance na ibibigay sa atin ng Panginoon. Magiging bagong tayo ang magiging tayo. Magiging bagong ikaw. Pero ikaw yung mas magandang ikaw eventually kapag natanggap mo yung pagbabago niya. Ecclesiastes 11 verse 4, hindi mag-aasik ang nagmamasid sa hangin at hindi mag-aani ang sa ulap ay pumapansin. Yung nagsulat kasi nito, siya din yung nag-compile ng Proverbs. Kaya parang may mga kasabihan siya, di ba? Yung magsasaka, kapag aantay niya yung tamang panahon, aantay niya dapat magkaroon ng ulap, dapat magkaroon ng rain, etc. Hindi na siya magtatanim. Dahil sinasabi ng scriptures, magtanim ka, di ba? Sino yung nagpapatubo? 1 Corinthians 3. Di ba? Si Paul yung nagtatanim, si Apollos yung nagdidilig, si God yung nagpapatubo. God makes things grow, yung seeds mag-grow. Hindi lamang yung salita, kahit yung mga itinatanim natin physically. Meron kang ayuda, meron kang support kay God. Spiritual o natural? Physical, spiritual. Pansamantala, pangwalang hanggan. Si God yung support mo kung sakali kapag inahanap mo yung kanyang kalooban. So, wag na natin hintayin, di ba? Hintayin ko muna na yung mga taong ito umokay. Hintayin ko muna yung kalagayan namin umokay. Hintayin ko muna na yung trabaho ko, etc. Hindi na mangyayari yun. Kasi kapag after magawa mo na yan, meron na namang panibago. Magagawin ka ulit. Umabante ka na ng umabante. Bus na naman yung oras mo. Mas mabuting pumunta sa namatayan kaysa sa handaan. Bakit? Maloko din itong si Solomon eh. Siya ang sulat nito eh. Dahil ang lahat ay mamamatay. Dapat ay lagi itong isipin ng mga buhay pa. Bakit mas maganda pumunta sa namatayan kaysa handaan? Hindi sa lahat ng pagkakataon. Kasi kapag nandun ka sa namatayan, mag-iisip ka ng isang araw, mamamatay din ako eh. Magdadahan-dahan ka na ngayon. Kaya mas mabuti siya. Kasi mag-iisip ka na isang araw ako na yung titingnan dito. Pangit nung barong. May nanlilimahid yung kwelyo ah. Baka ganun din yung gagawin sa akin. Sige, magpapakremate na lang ako. Kasi yun yung gagawin sa'yo pag nakakita mo na ganun, di ba? Na grabe oh, kailan lang to magkasama kami. Mag-iisip ka din ng tungkol sa'yo. Bibigyan ka niya ng chance na, ano naman ikaw? Kumusta naman ikaw? Ano naman mangyayari sa'yo? Diba? Kasi lahat tayo mamamatay. 1 Timothy 4 verse 8, sapagkat kung may mabuting na idudulot ang pagsasanay, exercise, tama yon sa katawan. May mas mabuting may dudulot ang pagsasanay sa kabanalan. Sa lahat ng bagay. Hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na walang hanggan, buhay na darating. So, huwag nating iwanan yung spiritual. Huwag tayong mabuhay lang sa physical. Minsan, nagiging ganun na rin tayo sa ibang mga tao sa labas. Kung ano yung pinapahalaga nila, yun na rin lang yung pinapahalaga natin. Yun na rin lang yung layunin ng buhay natin. Magtrabaho, kunin lahat yung mga bagay sa sanglibutan, etc. Ipangalan natin sa mga sarili natin. Okay yun, walang problema yun. Pero ano yung mas higit pa? Kasi hindi lang kakain ng tinapay yung tao, yung spiritual. Pakainin mo. Kapag hindi ka pa buhay doon, buhayin mo siya. Diba? Kaligtasan yung ibig sabihin nun. Yung kabanalan, yung kalooban ng Panginoon, sanayin natin siya. Yung kalooban ni Lord gawin natin. Philippians 1 verse 21, mabilis na lang to.
Sabi ni Paul, sapagkat sa ganang akin, kung ako yung tatanungin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. To live is Christ, to die is gain, sabi ni Apostle Paul. Kung mabubuhay ako ng buhay ni Jesus kasi siya yung buhay ko. Jesus Christ is the life, di ba? The life, the truth, the way. So siya yung buhay, si Kristo. Kung mabubuhay ako, siya yung buhay, si Kristo. Hindi ako mabubuhay ng iba. At kapag buhay si Kristo sa akin, siya yung pinapamuhay kong buhay, pakinabang kahit kamatayan. Kahit maikli yung buhay, panalo ka. Kasi nabuhay ka na ang buhay mo ay si Kristo. Yung layunin niya, yung kalooban niya, yung gawain niya, yun yung gusto mong gawin. Aside from yung gusto mong gawin din sa buhay na ito sa sarili mo. Sabi niya sa verse 27, mamuhay kayong karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. At ang pinatutungkulan yung mga Christians, di ba? Karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Ibig sabihin, may mga Christians na hindi nabubuhay ng karapat-dapat. Di ba? Mabuting balita. Kaligtasan. Mabuhay tayo na karapat-dapat sa kaligtasan. Hindi tayo karapat-dapat maligtas, pero kapag naligtas na tayo, mamumuhay na tayo ng karapat-dapat. Hindi tayo maliligtas dahil sa paggawa natin ng mabuti, pero pag naligtas na tayo, gagawa na tayo ng mabuti. Pagtatanggol na natin yung pananampalataya ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pamumuhay ng karapat-dapat sa Ebanghelyo. Hindi lamang ito pakikipag-usap tungkol sa pananampalataya, kundi pamumuhay ng karapat-dapat ng Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya sabi niya sa Philippians 3 verse 20, tayo'y mamamayan ng langit habang nakatira sila sa lupa. Ang Christians, kapag nabubuhay tayo sa kalooban ng Panginoon, niligtas niya tayo at nabubuhay tayo sa kaligtasan ng Panginoon, nabubuhay tayo na para bang mamamayan ng langit kasi siya yung nasusunod sa langit. Dito sa lupa, siya yung nasusunod sa mga taong iniligtas niya. Kasi ginagawa nila yung kanyang kalooban at hinihintay natin yung Panginoong Hesus na magagaling din sa langit kasi nandito tayo sa lupa. Pero habang nandito tayo sa lupa, tayo ay mamamayan. Ang sinusunod nating batas, kautusan, katwiran ay makalangit sa Diyos. Ephesians 5 verse 16 to 17, malapit na po tayo. Samantalahin ninyo ang panahon dahil mga araw ay masama. Huwag nating gastahin na lamang kung saan-saan yung ating mga buhay. Di ba? Entertainment, okay naman yan. Trabaho, okay naman yan, etc. Pero, pag-isipan mo mabuti yung ginagawa mo. Kasi sabi niya, ang araw ay masasama. Di ba? Kasi paubos yung panahon. Kaya nga, huwag kayong maging mga mangmang, foolish. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Nawawala tayo dun sa kamangmangan kapag ginagawa natin yung kalooban ng Panginoon. Yung panahon na ginugugol natin ay nagiging karapat-dapat at beneficial sa atin kapag kalooban ng Panginoon yung sinusunod natin o sinasali natin. At isa sa mga kalooban ng Panginoon, sumunod na verse, sabi niya, huwag kayong malasing sa alak na naroon ng kawalan ng pagpipigil sa sarili. Sa halip, mapuspos kayo ng Espiritu. Isa sa mga kalooban ng Diyos ay mapuspos tayo ng Espiritu Santo niya. At kapag hindi ka pa napupuspos ng Espiritu, dun manggagaling yung bago na ibibigay ng Panginoon. Kasi sinabi ng Panginoong Hesus yun sa Gospel ni John, kailangan natin ipanganak na muli sa tubig at Espiritu upang makapasok sa kanyang kaharian. Panganak tayo sa Espiritu. Ang kapanganakan ay muling pagsisimula. So kung kinakailangan kang magsimula, kung kinakailangan mong ayusin yung sarili mo, sa tulong ng Panginoon, Espiritu Santo, ay magagawa mo. Okay, magagawa mo. So kung hindi mo pa natatanggap yung Holy Spirit, kinakailangan mo yon para makapagsimula ka sa kalooban ng Panginoon. At kapag nakatanggap ka na ng Holy Spirit at medyo pumalpak sa pagsunod sa Panginoon, maglakad ka ulit dito sa Espiritu na ito, sa kalooban niya at babalik ka sa kalooban ng Panginoon. Kung sakali. Nasa Espiritu Santo yung kalooban ng Panginoon. At siya yung gagabay sa lahat ng gagawin natin. Isaiah 43 verse 18 to 19, huwag na ninyong iisipin pa ang nakaraan. Okay? Dahil bagong bagay na ang gagawin ko. Si Lord ay God of new things, of new beginnings. Okay? Sa mga nagsasabing too late, no, it's never too late for God. Kasi sa tulong niya at biyaya niya, gagawa siya ng mga bago. Pero si Satan, ipapaalala niya sa yung nakaraan, paalala mo sa kanya yung future niya. Di ba? Kung ipinapaalala niya yung nakaraan mo.
Isipin mo yung kalooban ng Panginoon, bago para sa iyo. Ito'y mangyayari at nakikita na ninyo, gagawa ko ng daan at mga bukal sa disyerto. Kahit sa imposibleng paraan gagawin ko. Ito yung sinasabi ng Panginoon. So, sa atin na nag-iisip, kailan ba yung kaligtasan ng Panginoon? Kaligtasan ng Panginoon ay kapag dumating siya, yun yung final at yun na yung complete, pero araw-araw ay kaligtasan ng Panginoon para sa atin. Kaya kung wala kang kaligtasan, pwede ka magsimula ng kaligtasan sa araw na ito. Kung medyo na-discarril yung paglalakad mo sa kaligtasan at nawala ka doon, pwede ngayong araw na ito ay may balik yung kaligtasan na ito o may balik